Si Rear Admiral Roy Trinidad po ay ating kausapin. Siya po ang spokesperson ng Philippine Navy sa usapin po ng West Philippine Sea. Good morning po, Rear Admiral ba ito? Okay. Yes. Good Good morning. morning, Manong Ted and DJ Katya. Magandang umaga. Sorry Kasama po. na rin sa mga taga-subaybay na inyong programa. Good morning, Salamat na everyone. marami. Thank you, thank you. Sir, ito ho muna. Kumusta na po yung ating pong Philippine Navy personnel po na tinamaan nga sa ulo at mukha pong sa video ho namumula? Kumusta po? Yes, Manong Ted. Maayos naman siya. Nabigyan siya ng first aid kahapon. He needed 4 stitches sa kanyang sugat. At yung isa naman ay mga galos lang sa braso at sa kanyang kamay na nabigyan na rin ng first aid. Opo, sila ho ba'y naandun pa rin po sa BRP Sierra Madre o na-recall na ho muna para ho magpagaling? Yes, nasa BRP Sierra Madre pa sila. But the decision will be made, I believe, this morning kung kailangan ma-evacuate, lalong-lalo na yung may tama sa ulo. At andun naman yung ating mga Philippine Coast Guard vessels to provide the medical evacuation if needed. Oo, kasi matindi ba yung tama? Di ba kailangan ng CT scan yan para lang masiguro po na wala siyang anuman pong problema sa skala? No? Yes, panigurado yan, Manong Ted, ano? Mm. Baka may traumatic brain injury or whatever. Oo. So, mas maigi na lang na dalhin mo na sa Puerto Princesa siguro para Opo. mabigyan ng further checks. Opo. Paano po nalaman ng Central Command itong pangyayaring ito? Ano ba ang incident report ng ating tropa? Na ang BRP Sierra Madre is under close monitoring ng ating Western Command and ng Western Naval Command. So, nung nalaman na nag-anchor yung China Coast Guard ship, yung mga tropa sa BRP 57, Sierra Madre, they gave more attention to that. Nung nakita nag-launch ng rubber boat, ng RIB, nag-prepare na rin sila. At itong RIB, itong China Coast Guard na RIB, dumikit up to 20 to 30 yards sa ating BRP Sierra Madre, which is unusual. Hindi ito basta-basta ginagawa. The last time ginawa ito was yung June 17 Rore na nagkahampasan din. So, this was already a provocative act. Yung pagdigit ng ganong kalapit to take videos and pictures. Pinuntahan ito na rubber boat natin, sinita, tinataboy. Yung isang rubber boat, 5 ang sakay. Ito yung nakikita sa video na kuha ng China Coast Guard na medyo deflated nga na konti. At yung isa naman na humabol, ika nga kung baka nag-reinforce, yung may 2 kasundaluhan. So yun ang nangyari. And yung rubber boat natin, nakita nyo naman sa video, mas maliit, mas konting tao ang sakay. Admiral, so meron talagang Chinese Coast Guard na barko na nakadock somewhere there nearer. Hindi ito nanggaling doon sa kanilang mischief reef na military base. Yes, Manong Ted, sapagkat yung presensya naman ng Coast Guard, Maritime Militia at PLA Navy is almost regular, almost constant doon. Etong China Coast Guard ship ay pumasok sa shoal, sa southern part, sapagkat malalim doon. At doon siya nag-anchor at nag-launch ng 2 boats niya. Okay, ano po ang sabi ng tropa natin? Ano po ang pag-aanalisa? Ito ho ba itong pagkuha ng pictures o anuman, ano purpose kaya nito? Let us zoom out, Manong Ted. Why did they provoke us? And they came prepared. May mga video sila na ilalabas nila. Number 1, nabugbog sila sa information space, sa mga narratives na lumalabas. Yung pinalabas ng China Daily, na mga unggoy, ang Pilipino. They had to give out a statement distancing themselves, yung Ministry of Foreign Affairs. Unusual to sapagkat ang China Daily is a propaganda arm of the Chinese Communist Party. But because of the very strong pushback, they had to distance themselves. So kahihiyan nila yon. Pangalawa, yung nangyari sa Baho de Masinloc. Naglabas na ng kwento na nature reserve, nagdala ng mga research equipment. Because of very strong pushback, they were forced to remove it. Yung Batanes, claim nila na mga academics ang naglabas. They also had to distance themselves from that. Napapahiya ang Chinese Communist Party dito. Yung 10th anniversary celebration ng Arbitral Tribunal, na kung saan 44 countries so far ang express support to the Philippines stand and to the ruling in our favor. Black eyes na doon. So kumbaga, Manong Ted, in the past few weeks, the information space has been full of narrative supporting our stand. They needed to change that narrative,
plus yung visit ng kanilang one of the senior government officials at si Department of State Secretary ng US na darating today. So they have to come up with a narrative, a story that would pabor naman sa kanila. So, ano po ang inyong reaction nga? Yung nga, kumbaga, talagang sinadya nila para magkaroon po ng ganong eksena and then, sa kanila pong mga visuals, palalabasin nila na tayo pa yung agresor. Ganun po, no? Yes, maliwanag yun, Manunted, yung binanggit nyo, that they would show that we were the aggressor. In the first place, sila ang lumapit sa BRP Sierra Madre. Oo. Tayo ay nag-react lamang. Okay. Number 2, mas maliit yung ating rubber boat. Ito po yung sabi ito po ang sabi Admiral ng Chinese Embassy, no. You cannot start a fight and then play the victim. Look at the videos and see what really happened on the ground. Ito po 'yon, no. Ito ho 'yon. So how do you answer this one? Alam mo, Manong Ted, I have never replied directly to the Chinese Embassy. Mukhang ngayon pa lang ako sasagot directly sa kanila. Ang masabi ko, ilabas nila ang buong video. English ko para maintindihan nila. Bring out the whole video. Show the world the real story. That you encroached up to 30 meters of the ship. Don't splice the videos to your favor. Yun ang palagi ko maintindihan nila yun, Manong Ted. Well, we can look for a interpreter to translate that into Mandarin. Well, anyway, sige po. So, Admiral, ano po ang balak ngayon ng ating pong AFP at ang pamahalaang marko sa pangyayaring ito? I could only speak, Manong Ted, for the DND and the AFP. Go ahead. I believe the other government agencies have their own moves on how to address the situation. Number 1, yung ating presensya ay magpapatuloy doon. BRP Sierra Madre will remain a commissioned vessel on Ayungin Shoal. Number 2, yung ating kasundaluhan doon will be constantly rotated. The provisions, the supplies will be constantly sent to them regularly. Number 3, yung ating maritime domain awareness, yung pag-monitor sa kapaligiran ng BRP Sierra Madre will continue. And yung ating engagement with like-minded countries, with our treaty ally, will continue, will even be ramped up in the coming months. So, hindi huhupa yung ating panindigan sa West Philippine Sea, Manong Ted. Okay. At sa puntong yan, Admiral, kami po muli ay nagbibigay po ng pagkilala sa ating mga bayani na mga kagawad po ng Philippine Navy dyan sa BRP Sierra Madre. Alam po namin kung gaano kahirap ang buhay doon, pero sila po ay nandoon pa rin po para pangalagaan po ang ating pong karapatan at ang ating pong kalayaan. Sana nga dyan po sa ating West Philippine Sea. Mabuhay po, Admiral! Maraming salamat, Manong Ted and DJ Katya. More power sa programa nyo and God bless us all. Thank you. Yan si Admiral Roy Trinidad ng Philippine Navy. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.